Nay, ito po. Salamat. Ayoko nang kumain. Ishaw. Ishaw. Ano nang nangyayari? Nag-iingay ka? Ishaw, ang babaeng hinahanap mo ng 7 taon, ay nakita na. Ano? Usap tayo sa labas. Ang bastos naman. Ishaw, nagpaplano ang kumpanya na palawakin ang T-Estate sa pamamagitan ng dagdag na pondo. Bigla na lang silang nakakita ng isang manggagawa sa estate na nagngangalang Nora Hewitt. Mukhang eksaktong-eksakto siya sa babaeng hinahanap mo. Nora Hewitt, siya nga. 7 taon na ang nakalipas, inambush ako. Iniligtas niya ako kahit nasa panganib ang buhay niya. Pasensya na, matutulungan mo ba ako? Nangako akong babayaran ko ang kabutihan niya. Pero nawala siya nang magising ako. Ito ang anak ni Nora, si Mandy Hewitt, 6 na taong gulang na. Sina Nora at Mandy Hewitt. Ihanda ang kotse. Sunduin mo siya. Opo. Sandali. Kyle, kumalma ka. Ikaw at yung babae, isang gabi lang yun. Paano ka sigurado na iyo ang bata? Ate, nangako akong babayaran ko siya. Maraming paraan para bayaran siya. Wala kang alam sa mag-ina na yun. Para lang dalhin sila dito. Kahit ako pa ay pumayag. Hindi rin papayag si Mama. Mas mabuti siguro na ganito na lang. Tapos na sa araw na ito. Oras na para sa pansit. Mandy, anong ginagawa mo dito? Lola, kukuha po si Mandy ng pansit para kay Mama. Anak siya ni Nora. Mandy, Ang bata naman, napakaresponsable para sa edad niya. Talagang mahal na mahal niya ang nanay niya. Mahirap din ang buhay ng nanay niya. Nag-iisang nagtatrabaho at nag-aalaga ng bata. At yung lalaki, alam na lang natin kung nasaan. Halika rito, Mandy. Halika kay tita. Salamat po, pero sabi po ni Mama, huwag daw ako sumingit sa pila. Mandy, ang bait mo naman. kumusta? Nasunog ka ba? Tara na. Tito, salamat po kanina. Nasaan ang nanay mo? Pinapante ka ng mag-isa para kumuha ng pansit. Hindi yan responsableng gawain. Tito, huwag po ninyong husgahan ang nanay ko. Kailangan magtrabaho ni Mama at alagaan ako. Sobrang hirap ng pinagdadaanan niya. Siya ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Kaya si Mandy tumutulong din kay Mama kumuha ng pagkain. Ito ang kinakain ninyo? Mandy, tingnan nga ni Mama kung nasaan ang paso mo. Mama, okay lang po si Mandy. Kanina po, itong si Tito ang nagligtas sa akin. Salamat. Matagal na tayong hindi nagkita. Maaari mo ba akong tulungan? Ikaw pala. Okay lang si Mandy. Saan ka pumunta? Kumain ka na ba? Nanay, ito po para sa inyo. Kainin mo na. Ang bait talaga ni Mandy. Pumunta po si nanay sa ospital para kumuha ng gamot. Gagaling na siya pagkatapos inumin yan. Ang galing talaga ni Mandy. May sakit ka ba? Anong ginagawa mo dito?
Nangako ako sa'yo. Babayaran kita. Hinahanap kita nitong nakaraang 7 taon. 7 taon mo akong hinanap. Para lang bayaran ako. Anak ko ba si Mandy? Kapag wala na ako, mapagkakatiwalaan ko ba talaga siya kay Mandy? MS, Hewitt, hindi na pwedeng patagilan pa ang kalagayan mo. Hindi gaanong epektibo ang gamutan na gamot lang. Kailangan pa rin nating magpatuloy sa lalong madaling panahon. Gawin ang operasyon ng bone marrow transplant. Magkano ang operasyong ito? Mga 1 milyon. 1 milyon. Mandy, nag-aalala si nanay sa'yo. Dahil ayaw mong sabihin. Di magpa-DNA test na tayo. Kung anak ko siya, siguradong pananagutan ko siya hanggang dulo. Tara na, pumunta na tayo sa ospital. Nitong mga nakaraang taon, ikaw lang ang nag-alaga sa bata. Napakahirap siguro yun para sa'yo. Kasalanan ko ang lahat. Dahil hindi kita agad nahanap, ikaw at ang anak mo. Dadalhin ko na kayo Oh. doon. Saan ka nakatira ngayon? Anong trabaho mo? Saan ka na nakatira ngayon? Anong trabaho mo? Huwag mo munang ipaalam ang tunay mong pagkatao. Makipag-ugnayan ka pa sa kanya ng ilang araw. Kilalanin mo ang ugali niya, saka mo siya isama pabalik. Kung tatanungin ka niya tungkol sa trabaho mo, o tungkol sa pamilya mo, o gagamitin ang bata para manipulahin ka, kailangan mong maging maingat. Ang kapatid mo, ang gusto lang ay ang pinakamabuti para sa iyo. Nawalan ako ng trabaho ng ilang panahon na ang nakalipas. Wala pa akong mahanap na bagong trabaho. Walang trabaho. Pero huwag kang mag-alala. May konting ipon pa naman ako. Para alagaan kayo ng anak mo, kayang-kaya naman siguro. Ihatid na muna kita pabalik sa dormitoryo. Nasa paligid ng tea garden ako nitong mga nakaraang araw. Naghahanap ng tamang lugar. Kapag nakarenta na ako ng isa, ililipat na kita. Huwag kang magmadali, maghintay ka lang sandali. Nandito na tayo. Dapat umuwi ka na rin. Kyle, Ate. Sinabi ko sa kanyang walang trabaho ako. Pinapaghintay niya ako. Yun ba ang hula mo? ang sinabi ko, paalala lang iyon. Hindi naman ibig sabihin ay talagang mangyayari. Para sa kanya, isang babae, na magpalaki ng ganito kalaking bata, napakahirap na, kahit na mayroon siyang ibang motibo. Para sa atin, isang maliit na bagay lang iyon. Ang gusto ni ate ay mag-ingat ka. At higit sa lahat, umaasa ako, na makakita ka ng mabuting babae, at magkaroon ng masayang pamilya. Ate. Maraming salamat. 7 taon mo siyang hinanap, hindi na kailangang magmadali ngayon. Pinapaghintay ka niya. Baka mayroon nga talagang hirap na hindi niya masabi. Kaya magtiis ka at maghintay pa ng kaunti. Sige. Umalis na tayo. Opo, sir. Pasok. Nora. Halika. Ano nang dahilan ng biglaan mong pagpunta rito? Halika, tikman mo ang bagong kitang spring tea, para luminis ang lalamunan mo. Direktor, nawalan ng trabaho ang pinsan ko. Nasa akin siya umaasa. Hindi naman, masyadong maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Naisip ko kung maaari ko bang ibigay sa kanya ang posisyon ko. Siyempre naman, madali lang ayusin yan. Talaga, salamat, Direktor. Gayunpaman, alam mo, maganda ang takbo ng negosyo ng Tea Garden natin. Maraming gustong sumali. At ang lahat, kailangang sumunod sa mga patakaran. Walang tuntunin, walang kaayusan, di ba? Sang-ayon ka, di ba? Oo.
Ito ay maliit na pasasalamat lamang. Sana'y mabigyan ninyo ng konsiderasyon. Nora, huwag kang magmadali. Baka hindi mo pa naririnig, ang Shaw Group ay malapit ng mamuhunan ng malaki sa Tia Garden natin para palakihin ito. Ano ang ibig sabihin nito? Sa puhunang ito, lalong lalaki ang Tia Garden. At lalong tataas ang kikitain ng lahat. Tungkol naman sa mga gustong sumali. Siyempre mas marami na, kaya ang ating mga kailangan sa pagpasok ay tataas din. 2,000 ay hindi na sapat. Ngayon, 20,000 na. 20,000. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Hindi naman sa wala ng ibang paraan. Anong mga paraan? Direktor, basta't kaya kong gawin. Nora, halika rito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Wow, ang bango. Kung mabango, kumain ka pa. Kahit na gusto ko talagang marinig yun, natawagin akong daddy ni Mandy, pero natatakot si Nora na baka si Mandy ay hindi kaagad matanggap. Pinapasama niya muna ako sa kanya ng ilang panahon, at sabihin sa kanya kapag tama na ang panahon. Ang sarap nito. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na pagkain. Mandy, subukan mo rin ito. Masarap din ito. Anong problema, Mandy? Hindi ba ito gusto mo? Tito, pwede ba? Naitabi ko ito para kay Mama? Mahirap na mahirap ang trabaho ni Mama araw-araw. Pansit lang na walang sahog ang kinakain niya. Gusto rin ni Mandy na si Mama ay makakain ng masarap. Siyempre, pwede. Pero hindi na kailangang i-package ito. Mandy, kumain ka muna hanggang mabusog. Pagkatapos mong kumain, maghahanda ako ng sariwang pagkain. At ikaw, sabay natin itong dadalhin kay Mama. Okay, Kay, ang bait-bait mo, Tito? kain na. Binibigyan ng kumpanya ang mga empleyado kada buwan ng allowance sa pagkain at subsidy sa tirahan. Pero ang mga manggagawa sa Tea Garden, hindi lang pansit na walang sahog ang kinakain sa bawat pagkain. Napakapangit din ang kanilang mga dormitoryo. Magdadala ako ng pagkain kay Nora mamaya. Kailangan ko ring pumunta sa Tea Garden para alamin kung ano talaga ang nangyayari doon. Hoy, sandali lang. Alam mo ba kung nasaan si Nora? May dala kaming pagkain para sa kanya. Ah, ikaw yung pinsan ni Nora, di ba? Ha? Ang ganda-ganda ni Nora. Pati pinsan niya, ang pogi mo naman. Pero si Nora, kaninang umaga pa, pumunta sa direktor, at hindi pa rin bumabalik. Ha? Yung direktor na yun, yung matandang yun, matagal nang may gusto kay Nora. Ang tagal na niyang wala. Paano kung may nangyari? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa liwanag ng araw, ano bang pwedeng mangyari? Sa direksyon yon ang opisina ng direktor. Dapat hanapin ninyo siya. Tara na. Nora, gusto ko. Alam mo naman siguro kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Ganito na lang. Ang plantasyon ng TSA, kailangan ng assistant manager. Basta ikaw. Ang mag-alaga sa akin. Papaupuin ko ang pinsan mo bilang assistant manager. Ano sa tingin mo? Magandang deal yan. Direktor, may iba pa akong gagawin. Uuwi muna ako at pag-iisipan ko muna. Hoy Nora, para sa ikabubuti mo ito, pag-isipan mo, kung sasama ka sa akin, hindi mo na kailangang maghirap. Pwede kang umuwi at maglaban ng damit ko, magluto para sa akin, o kaya magkaroon ng anak para sa akin. Direktor, Nora, naisip mo na ba kung ilang taon ka pa pwedeng mamitas ng TSA? Kapag hindi ka na makapitas, si Mandy na ba ang papalit sa'yo at maghihirap na gaya mo? Hindi na pwedeng patagilan pa ang kalagayan mo. Ang pag-asa lamang sa gamot ay hindi gaanong epektibo. Kailangan pa rin nating gawin ito sa lalong madaling panahon, ang operasyon sa bone marrow transplant. Ma, ito ako, handa ko ito para sa iyo, kainin mo na. Hoy, bakit ka umiiyak? Mula ngayon, kung susunod ka sa akin, mamumuhay ka na lang ng maginhawa. Nora, pinaghintay mo ako. Para lang makahanap ka ng ibang paraan? Mandy, tara na. Connor, ipasundo mo agad ang kotse para sunduin kami ni Mandy. Opo, sir.
Mr. Shaw, nasa opisina si Mommy. Saan tayo pupunta? Bitawan mo ako. Kailangan ko pang magluto para kay Mommy. Mandy, hindi ako tito mo. Ako ang tatay mo. Tatay. Alam ba ni Mommy? Alam na ni Mommy. Mandy, gusto mo ba ng tatay? O, may mga tatay ang ibang bata. Gusto ko rin ng isa. Kung ganoon, Mandy, sasama ka ba kay tatay? At uuwi tayo sa amin? Sa bahay ni tatay, nandoon sina lola at tita. Mas mamahalin ka pa, nila. Pwede bang isama natin si Mommy? May iba pang gagawin si Mommy. Hindi mo na siya makakasama sa atin. Kung hindi sasama si Mommy, hindi rin ako sasama. Gusto kong hanapin si Mommy. Mandy, hindi ka pwedeng pumunta kay Mommy. Sumama ka kay tatay. Ayaw ko sa masamang tatay na ito. Gusto ko si Mommy. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Leukemia. Mandy, ano ito? Gamot ito ni Mama. Palagi bang iniinom ni Mama ang gamot na ito? Connor, imbestigahan mo agad para sa akin ang medical records ni Nora. Mandy, gaano na katagal umiinom si Mama ng gamot na ito? Kalahating taon na. Madalas magkasakit si Mama. At pumupunta sa ospital para kumuha ng gamot. Natatakot ako. Isabella, huwag kang matakot. Nandito si Daddy. Pagagalingin ni Daddy si Mama. Talaga? Talaga. Mandy, kailangan mong maniwala kay Daddy. Sabi ni Mama, wala kang trabaho. Kung wala kang trabaho, paano mo babayaran ang pagpapagamot? Sabi ni Mama, kailangan muna naming humanap ng trabaho para sa'yo bago niya maipagkatiwala sa'yo si Mandy. Humanap ka ng trabaho para sa akin. Maaga siyang umalis kaninang umaga na may dalang pera para makipagkita sa direktor. Sabi niya, naghahanap siya ng trabaho para sa iyo. Gusto niyang tulungan akong maghanap ng trabaho. Anim na buwan nang nakalipas nang ma-diagnose si Nora ng leukemia. Wala siyang pera para sa bone marrow transplant. Sabi ng doktor, konting panahon na lang ang natitira sa kanya. Naiintindihan. Magpadala ka agad ng sasakyan. Daddy, ano ang ibig sabihin ng ipagkatiwala? Ang ipagkatiwala ay, dadalhin ni Daddy si Mandy at si Mama pauwi sa atin. Bitawan mo ako. Direktor, may mga kamay at paa ako, kaya kung buhayin ang aking anak ng mag-isa. May iba pa akong gagawin. Aalis na ako ngayon. Tumigil ka dyan. Ginulo mo ako at ngayon akala mo makakaalis ka lang. Kailangan mong paglingkuran ako ng maayos ngayong araw. Huwag. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Nanay! Mandy. Mandy. Kyle, bakit ka nandito? Nora, sino ito? Siya ba yung pinahanap mo sa akin, ng trabaho, yung pinsan mo? Nora, pasensya na. Shaw, si Nora ay na-diagnose 6 na buwan na ang nakalipas, ng leukemia, wala siyang pera para sa bone marrow transplant. Sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. Tatay, ano ang ibig sabihin ng entrust? Simula ngayon, hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho para sa akin. Kaya kong alagaan, kayong mag-ina. Ang lakas ng loob. Kung talagang may kakayahan ka, hindi mo hahayaang lumapit sa akin, si Nora para humingi ng trabaho. Per, ako ang direktor ng Harvest Tea Plantation. Ang buong lugar na ito ay nasa ilalim ng aking jurisdiksyon. Tignan mo, dapat mong paglingkuran ng maayos si Nora at hayaan siyang sumunod sa akin at magiging pamilya na tayong lahat. Tiyak na alagaan kita. Mas mabuti ito para sa lahat. Huwag mo akong hawakan.
bilang direktor ng tea plantation. Ikaw ang nagkakait ng pabahay at pagkain. Para sa mga empleyado, tumatanggap ng suhol. At nanghaharas sa mga babaeng empleyado. Ang mga kasalanan mo ay kasuklam-suklam. Agad kitang i-report sa headquarters ng grupo. Sinuntok mo na naman ako, at i-report mo ako. Kitang-kita kong hindi mo gusto ang toys, kundi bugbob. Mga gwardya, boss. Bigyan ng leksyon, ang gago na to. Sige, boss. Hindi, Mandy. Mandy. Nanay! Pakawalan mo sila. Kyle. Kyle, anong nangyari? Gising. Nahulog na siya. Di ba't kanina ay kayo-kayo pa? Mga hamak na insekto lang, nangahas kayong hamunin ako. Gusto niyong mamatay? Ang direktor? Direktor. Ang kalihim mula sa headquarters ng grupo. May dala-dala siyang mga tao. Puntahan mo agad. May tao mula sa headquarters. Tiyak na narito sila para talakayin ang pamumuhunan. Hatakin niyo rito ang tatlong to, at bantayan niyo silang mabuti. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga taga-headquarters, babalikan ko sila at ayusin. Nauunawaan. Kalihim Connor, maligayang pagdating. Ako si Ethan, ang direktor ng plantasyon ng TSA. Tuloy po kayo sa loob. Ethan, ano ba ang nangyayari rito? Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Alam ng mga trabahador na darating kayo, kaya kusa nilang inihanda ito. Gusto nilang gamitin ito para ipahayag ang pasasalamat sa grupo at sa tagapangulo. Pagkatapos ng lahat dahil na sa grupo at sa tagapangulo, mayroon kaming trabaho para suportahan ang aming pamilya. Hoy Kalihim Connor. Nagpa-reserve na ako sa pinakamagandang hotel sa bayan para sa isang handaan ng mga lokal na pagkain. Bilang pagtanggap sa inyo, hindi na kailangang kumain. Narito ako ngayon para maghanap ng isang tao. Nakita mo ba ang isang lalaki na may kasamang 6 taong gulang na batang babae? Hindi, wala akong nakita. Talaga bang wala? Isipin mong mabuti. Lanan. Sa totoo lang, meron. Nasaan sila? Nasaan na sila? Ikaw ay nagkakait ng pabahay at pangkain na allowance sa mga empleyado, tumatanggap ng suhol. At nanghaharas ng mga babaeng empleyado, hindi talaga ito mapapatawad. I-report kita agad sa headquarters ng grupo. Nireport talaga ako ng batang yan. Hoy, Connor. Nakita ko nga ang isang lalaki, kasama ang isang bata. Pero umalis na sila. Wala na sila sa tea farm. Umalis na sila. Dylan, ano yon? Hanapin mo yung lalaki at batang binanggit ni Connor. Kung nandito pa sila sa tea farm, dinala mo sila rito ng maayos. Huwag mo silang pagmalupitan. Nakuha mo. Sige, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko talaga sila. Sige na. Dugo na. Anong gagawin natin? Hindi tayo makalabas. At kinuha ang cellphone ko. Wala yan. Bye-bye sakit. Daddy, mas hindi na masakit ngayon? Ang galing mo, Mandy. Hindi na masakit sa daddy. Daddy, ikaw. Sinabi mo kay Isabela kung sino ka. Nagkamali ako sa'yo dati. Gusto kong kunin si Mandy. Kaya inamin ko sa kanya. Pasensya na. Hindi ko na uulitin yun. Foreman, nandito na silang lahat. Bata, ang lakas ng loob mo. Marami ka talagang daya. Suntukin nyo. Huwag nyo na siyang suntukin. Pakiusap. Daddy! Kaya itong lalaki ay, kasintahan mo? Bakit ka nagsinungaling sa amin? At sinabi mong pinsan mo siya? Suntukin nyo ng walang awa. Halika, mga kasama, magtipon-tipon kayo. Connor, bihira ka lang bumisita.
Maraming gustong sabihin, ang aming mga empleyado, sa chairman, pakiusap, iparating mo ang kanilang mga salita. Magsalita ka. Madalas magkasakit ang anak ko. Salamat sa tea farm na ito. May pambayad ako sa gamot. Salamat, Chairman. Ang pamilya ko ay umaasa lamang. Sa trabahong ito para mabuhay. Kung wala ang tea farm, wala kaming tahanan. Salamat, Chairman. Hoy, ako rin. Malaki ang ininvest ng chairman. Sa tea farm yon ay nagpapakita kung gaano niya ako pinahahalagahan. Ako ay talagang tutupad sa kanyang mga inaasahan, mananatiling matapat at maninindigan sa aking mga tungkulin. Ako ay mamumuno sa mga empleyado sa pagpapaunlad ng tea farm. May tiwala ba kayo? Oo. Sa totoo lang, ang chairman. Huwag. Kyle. Tatay! Hulihin niyo ang lalaking ito at patindi dyan. Tigilan niyo ang paghampas sa kanya. Tatay! Kayong lahat. Hindi ko palalampasin kahit isa sa inyo. Hindi mo ako palalampasin? Anong magagawa mo para hindi ako makalis? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, walang saysay ang pagsumbong. Ang mga tao mula sa headquarters, pakitang tao lang sila rito. Kapag pinakain at pinainom na sila, ng manager namin ng mabuti, makakalimutan na nila ang lahat. Pag alis nila, katapusan mo na. Baka ma-disappoint lang kita. Hindi sila aalis, hanggat hindi nila ako nakikita. Hahaha, hoy! Sino ka ba? Ang chairman? Paano ka naging ganoon kayabang? Ang totoo ang sinasabi ko. Wala nang pag-asa kayong lahat. Ang bibig mo. Nakakainis talaga. Patayin na lang natin, ano? Huwag. Tatay? Nora, Nanay, gising na, bilis! bakit ngayon pa siya dumudura ng dugo? Nora. Mandy. Anong nangyayari sa kwartong yon? Connor, kulungan ng baboy yan ng tea farm. May ilang baboy kami doon. Mabaho, huwag kang lalapit doon. Nangangahas kang patayin ng anak ko? Gusto mo bang mamatay? Tulong. May tumulong. Nangangahas kang manuntok sa akin, hayop ka. Ikaw ang gusto mong mamatay. Tatay! Isang bata. May ilang gulo-gulo ako. Mandy, Chairman. Tigil. Anong ginagawa mo? Shaw, ayos ka lang ba? Tagapangulo, Connor, ikaw. Ako ba'y napagkamalan mong ibang tao? Paano siya pwedeng maging tagapangulo? tama, hindi pwedeng siya ang tagapangulo. Asawa siya ni Nora. Kung siya ang tagapangulo, matagal nang nakatira sa luho si Nora. Paano siya pwedeng nagtatrabaho sa tea garden? Hindi ko nakilala ang iyong katayuan. Ang taong ito na nakatayo sa harap ninyo ay ang Shaw Group na, tagapangulo na si Kyle Shaw. Nanay! Nahimatay si Nora. Bilis, tumawag ng doktor. Opo, Mandy, huwag kang mag-alala, nandito si tatay. Magiging ayos si nanay. aalagaan kita mamaya. Magpadala ka agad ng mga tao sa tea factory. Tapos na. Nasira ang lahat. Tagapangulo, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. 10 taon na ako sa Harvest Tea Garden. Pakiusap dahil sa aking masipag na trabaho at pamamahala sa Tea Garden. Patawarin niyo ako ngayon. Tagapangulo, tama. Tagapangulo, kami, ang hindi nakakilala sa iyong katayuan. Hindi namin kayo nakilala, kaya kami naging bastos sa inyo. Wala kaming masamang intensyon. Patawarin ninyo kami. Oh, Tagapangulo. Gusto ninyong patawarin ko kayo? Sige. Gusto mong patawarin kita? Maliban na lang kung patay na ako. Shaw, nahanap na po ang impormasyong hiniling niyo. Ethan, ang kapal ng mukha mo. Pagnanakaw ng mga subsidyong pang-empleyado. Pagbebenta ng mga posisyon sa trabaho sa mataas na presyo. Pagtanggap ng suhol. Paglustay ng pondo ng publiko. Ano pa bang hindi mo kayang gawin?
Chairman, sandali lang po ng kasakiman, ang umagaw sa akin, at nagtulak sa akin na gumawa ng malalaking pagkakamali. Chairman, kung maaari po sanang tingnan niyo ako, bilang matagal ng empleyado ng grupo, pakiawa na lang po mayon, matagal ng empleyado. 10 taon. Opo, 10 taon na po akong empleyado ng grupo, 10 taon na po ako rito. Chairman, ako po. 5 taon na po akong tapat na empleyado. Chairman, paano nagkaroon ng basura tulad ninyo sa kumpanyang ito? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Connor, ay latag ang kanilang mga kasalanan. Ipunin mo lahat para sa akin. Parusahan ang mga nararapat parusahan. At ay pakulong ang mga dapat makulong. Huwag ninyong pabayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Opo, may tao ba rito? Dalhin niyo palabas ang dalawang ito at isumbong sa mga otoridad. Chairman, nagkamali po kami. Mga kasamang manggagawa, ako po ang chairman ng Smith Group, Secretary Chen. Pagkatapos ng investigasyon, ang dating direktor ng Harvest Tea Garden, na si Ethan ay ginamit ang kanyang posisyon para magnakaw at tumanggap ng suhol. Nagpasya na ang grupo, natanggalin sina Ethan, Dylan at iba pa sa lahat ng kanilang mga posisyon at bawiin ang lahat ng pondong kanilang ninakaw, lahat ng kanilang mga ari-arian. Kapag naisaayos na ang mga pondong ito, ibabalik ang mga ito kasama ng sahod sa inyong lahat ng mga manggagawa. Magaling, magaling. Doktor, kumusta si Nora? Nahimatay siya dahil sa matinding emosyonal na pagkabagabag. Magigising din siya, pero ang kanyang leukemia hindi na pwedeng patagalin pa. Kailangan na nating mag-opera sa lalong madaling panahon. Nanay, Mandy, magiging maayos si nanay. May paraan si tatay para iligtas si nanay. Naniniwala ka ba kay tatay? Ginoong Shaw, sina Ethan at Dylan ay dinala na sa presinto. Connor, ang pag-aayos ng operasyon ni Nora, ikaw ang bahala. Kailangan nating hanapin ang pinakamahusay na medical team sa bansa. nanay gising ka na. Anong sinabi mo tungkol sa operasyon? Hindi ako magpapa-opera. Wala akong pera para sa operasyon. Huwag mong alalahanin ang pera. Ako ang bahala. Pero wala ka namang trabaho, di ba? Saan manggagaling ang pera? Sa totoo lang. Ako ang chairman ng show group. Anong kalokohan yan? Totoo ang sinasabi ko. Binibining Hewitt, ako ang sekretarya ng chairman, si Connor. Ang taong nakatayo sa harap mo ay talagang ang chairman ng show group. Ikaw talaga ang chairman. Pero bakit mo ako niloko noon? Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Gusto ko lang sana na mas makilala ka. Kaya itinago ko ang tunay kong pagkatao. Pasensya na. Pwede mo ba akong patawarin ngayon? Mabuti na rin ang pag-iingat. May dahilan ka. Naiintindihan ko. Basta hindi ka galit sa akin. Kaya, mamaya, mag-empake ka, at sumama ka sa akin pabalik sa pamilya show, hanggang maayos ang operasyon mo. Ang mga kasambahay ang mag-aalaga sa iyo at kay Mandy. Oh, at pag gumaling ka na, pakakasalan kita. Pasensya na. Ayokong sumama sa iyo pabalik sa pamilya show. At hindi kita maaaring pakasalan. Mandy, gutom ka na ba? Samahan kita kumain. Bakit ayaw mong pakasalan ako? Bakit ayaw mong sumama sa pamilya show kasama ko? Ano bang nagawa kong mali, para hindi mo ako magustuhan? Mabuti kang tao. Ang nangyari lang kasi, noon, tayo lang ay, nagkataon lang na magkasama tayo ng isang gabi. Si Isabella ay isang desisyon na, ako lang ang gumawa. Wala kang utang na loob sa akin. At saka, tinutulungan mo akong magpagamot. Sobrang nagpapasalamat na ako. Nangako ako sa iyo noon, nababayaran kita. At tinutupad ko ang pangako ko. Hindi mo kailangang gawin ito. Sa pagitan natin, walang tunay na pagmamahal. Ayokong maging tali sa gabing iyon. O ikulong tayong dalawa. Ikaw ang chairman ng show group. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Dapat kang humanap ng isang taong mahal mo at pakasalan siya. Pero ako. Kung gayon, bago ka gumaling, maghanap ako ng matitirhan mo. Kukuha ng yaya para mag-alaga sa inyo ni Mandy. Tama na yon, di ba? Salamat. Maano ito, ang ganda-ganda. Ang alahas na ito, siguro galing kay Lola, na iniwan para kay Mama.
Pero maaga silang namatay. Kaya hindi masyadong alam ni Mama ang tungkol dito. Pero kung gusto mo ito, Mandy, ibibigay ko sa'yo ang kwintas na ito. Sana mabiyayaan ka nito, para lumaki kang ligtas at malusog. Salamat, Ma. Ikaw ang pinakamagandang nanay. Xiao, talagang hindi mo balak dalhin si Nora at si Mandy pabalik sa pamilya Xiao. Hindi mo na ngayon. Hindi pa pumapayag si Nora. At magagamit ko ang panahong ito para kausapin ang nanay ko. At humanap ng paraan para tanggapin niya, sina Nora at Mandy. Ma, may sasabihin. Ako sa'yo, hindi ba't lagi mong gusto ng apo? Alam mong matagal ko nang gustong magkaapo. Kaya bumalik ka na agad. Malapit na ang apo ko. Anong apo? Anong apo? Naalala mo pa ba, yung kasunduan ninyo noong bata pa kayo? Yung panganay na anak ng pamilyang Taylor. Hindi ba't nawawala na siya sa loob ng 20 taon? Kamakailan lang siya natagpuan. Bumalik ka na agad. Huwag mo siyang paintayin ng matagal. Yung taong nawawala na sa loob ng 20 taon. Paano siya biglang nagpakita? Nora, ito ang tirahang inihanda ng chairman para sa'yo. Ito si Kires Clark. Siya ang bahala sa iyong mga pangangailangan araw-araw. Tito, nasaan si Daddy? Hindi ko pa siya nakikita. May kailangang asikasuhin ang chairman sa bahay. Darating siya mamaya. Nora, Mandy, may asikasuhin pa ako, kaya alis na muna ako. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang ako. Ingat. Paalam, Tito. Paalam. Nora, ipapasok ko muna ang mga bagahe. Anong problema? Mami, kanina pa sa labas si Mandy nakakita ng karatula ng McDonald's. Sabi nila, masarap daw talaga doon. Hindi pa nakakatikim si Isabela. Pwede mo ba akong dalhin para matikman? Bihira lang makarating sa malaking lungsod. Dapat nga talagang ilabas ko si Isabela para maglibot. Sige, dadalhin ka na ngayon ni Mommy para kumain sa McDonald's. Kyle, ito ang iyong nobya, si Lily Taylor. Kumusta, Kyle? Mrs. Taylor, nawawala na po si Miss Taylor sa loob ng 20 taon. Paano ninyo siya natagpuan? Salamat sa kalahati ng pendant na jade na ito. Noong nawawala si Lily, suot niya ang kabilang hati ng pendant na jade. Sa paghahanap ng jade pendant, natagpuan ko ang anak ko. Nga pala. Ito ang kalahati ng jade pendant. Magkatugma nga talaga. Sa jade pendant lang umasa? Siyempre, hindi ganoon kapadalos-dalos. Sa pamamagitan ng jade pendant, matapos mahanap si Lily, naghanap ako ng tao, nagpa-paternity test, at kinumpirma na si Lily ang anak ko. Ang pamilya namin Shaw at ang pamilya Taylor ay matagal nang may kasunduan. Ngayong natagpuan na si Lily, ang kasal ni na Lily at Kyle, maaari na bang magtakda ng petsa? Sundin ko po ang gusto ni Nanay at ni Eric Shaw. Nanay. Ako. May gusto na akong pakasalan. Hindi ako magpapakasal kay Miss Taylor. Kanino mo gustong magpakasal? Bakit hindi mo man lang nabanggit sa akin? Ako. Kyle, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Wala kang gustong pakasalan. Nanay, yung Ref Taylor. Sa tingin ko, hindi pa siya handang-handang magpakasal. 20 taong nawawala si Miss Taylor. Marahil gusto niyang gumugol ng panahon, kasama si Ref Taylor. Sa tingin ko, hindi naman kailangang magmadali sa kasal. Pwede pa natin itong pag-usapan. Totoo naman. Nagmadali ako kanina. Napakamaasikaso talaga ni Amelia. Oh, Lily. Kilalang kilala ang ate mo sa negosyo, isang bantog na Iron Lady. Napakakaya niya. Dapat kang matuto sa kanya. Ate.
Itigil mo na yung mga pakulo mo. Alam ko na, gusto mong pakasalan niyang si Miss Hewitt. Pero kailangan munang makalusot siya sa akin. Lalo na kay nanay. Ayaw mo namang magkaroon siya ng problema. Pagkapasok niya sa pamilya, di ba? Hello. Nanay, matagal na akong labas sa eskwelahan. Bakit hindi ka pa dumadating? Ay nako, nakalimutan ko dahil sa trabaho. Anak, sandali lang. Susunduin na kita ni nanay. Nanay, yung Ref Taylor. Susunduin ko muna ang anak ko. Amelia, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba susando sa anak mo? Nim Ref Taylor. Biglang na flat ang gulong. Okay lang, pauwi ako at papahatid kay Kyle. Oh, teka. Bakit hindi na lang si Lily ang maghatid sa iyo? Wala namang ginagawa si Lily ngayon. Sige nga. Maabala ko na si Miss Taylor. Lily, ang kasal mo at ni Kyle. Sa panig ni Tita Sho, tiyak na walang problema. Pero hindi malinaw ang saloobin ng ate mo. Kailangan mong makipag-ayos sa kanya. Ang bagal talaga ni Mama. Natnan, kailangan kong pumunta sa CR. Pwede bang maghintay ka dito mag-isa? Sige, teacher, mauna na kayo. Mabait ka ngayon ha. Huwag kang tatakbo saan man. Nahulog ba kayo sa puno at nahulog? Ihahatid ko na kayo pabalik ngayon. Ayos yan! Ligtas na kayong nakauwi. Si Mama rin ay paparito na para sunduin ako. Mama, tingnan mo. May maliit na batang lalaki na nakahiga doon. Tara na. Nasugatan ang maliit na batang ito. Nasaan ang mga magulang niya? Hello, Doktor. Sa Westgate ng Starlight Mall, may maliit na batang lalaki na nasugatan at walang malay. Mama, tingnan mo. Nagsusuka ng dugo ang batang ito. Nandito na ang ambulansya. Patanjin tingin muna. Dumudugo ang ulo ng bata. Kritikal ang kalagayan niya. Kailangan siyang dalhin sa ospital kaagad. Tara na. Kritikal ang kalagayan ng anak mo. Kailangan mong maghanda sa isip. Dok, hindi ko siya anak. Dumaan lang ako. Kritikal ang kalagayan ng bata. Wala nang oras para hanapin ang magulang niya. Kung ganoon, sumama ka muna sa akin sa ospital. Hintayin mong dumating ang magulang niya bago ka umalis. Sige, ang buhay ng bata ang prioridad. Narinig kong napakatalino ni Nathan. Maganda rin ang mga grado niya. Sa pagdinig ko, parang walang problema ang bata. Ikaw, huwag kang magpapaloko sa kanya. Maldito lang talaga siyang bata. Laging talon ng talon. Hindi siya nagpapakabait kailanman. Ganyan talaga ang mga lalaki. Mabuti na lang na medyo maingay sila. Masigla at cute. Ano ba naman itong ambulansya? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ate, sandali lang ha. Titingin lang ako kung ano nang nangyayari. Ang bilis magmaneho. Gusto mo bang mamatay? Nasira mo ang kotse ko. Hindi ka aalis ngayong araw. Ihanda agad ang operating room. Kritikal na kritikal ang kalagayan ng bata. Oprahan agad pagdating natin. Anong nangyari? Mandy,
Ayos ka lang ba? Lalabas ako para tingnan ang sitwasyon. Sige. Ano ang tinitingnan mo? Di mo nga makita kung saan ka dumarako. Ngayon ganyan na ang itsura ng kotse ko. Anong problema mo? Sir, anong nangyari? Nakawala ang atensyon nitong tao habang nagmamaneho. Nagpreno na ako. Pero pinilit pa rin niyang bumangga sa akin. Ngayon ako pa ang sinisisi na di raw nag-iingat. Sinuntok pa nga ako. Ano naman kung sinuntok kita? Babae ako. Kung hindi magaling ang pagmamaneho ko, bakit hindi ka nalang umiwas? Sabihin mo, hindi ba't ikaw ang nagmamanehong pabaya? Ikaw. Basta, ngayong araw na ito, ikaw, ang bumangga sa kotse ko, dapat kang magbayad. Limited edition na kotse ito. Kung nagasgas ito, hindi ka makakataka sa halagang mas mababa sa 200,000 piso. Miss, pakiusap, ilipat mo muna ang sasakyan mo. May bata sa aming ambulansya na nahulog sa puno at nabumbog ang ulo. Kritikal ang kanyang kalagayan. Pwede bang ilipat mo muna ang kotse mo para makauwi na ang ambulansya kasama ang bata papuntang ospital? Saka na natin pag-usapan ang paglilipat ng sasakyan. CJ, magbayad ka ng 200,000 piso at agad kong ililipat ang kotse. Kung hindi, wala sa inyong makakaalis dito. Miss, talagang kailangan na kailangan ng bata. Kailangan siyang iligtas. Nakikiusap ako. Maawa ka naman. At hayaang makadaan kami. Paano kung hindi ako umalis? Ang buhay o kamatayan ng bata mo ay wala akong pakialam. Isang dukha tulad mo, amoy hirap. Magkakaanak ka lang ng isa pang dukha. Bakit pa mag-aaksaya ng pagliligtas? Paano makakapagsumpa ng ganyan ang taong ito? Talagang walang hiya. Hayaan na lang niyang mamatay ang tao. Miss Taylor, hindi pa ba ito natatapos? Nagmamadali akong sunduin ang anak ko. Hoy. Kailangan kong ayusin ang usapan namin. Hintayin mo lang ako sandali. Sino ba ang hindi makatwiran dito? Ililipat mo ba ang kotse mo o hindi? Hoy. Lahat, kumalma kayo. Mahalaga ang buhay ng batang ito. Miss, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Ang bata sa ambulansyang ito ay hindi akin. Pero hindi namin mahanap ang mga magulang niya at wala ng oras para maghanap pa. Pakiusap, ilipat mo muna ang kotse mo. Hayaan mong dalhin ng ambulansya ang bata sa ospital. Hindi anak mo, bakit ka nakikialam? Magbayad ka ngayon, o wala sa inyo ang aalis. Ang pagharang sa pagliligtas ng buhay ay labag sa batas. Alam mo ba, pwede nating tawagan ng pulis anumang oras. Tumawag ng pulis? Sige, tawagan mo. Hindi ako takot. Iniisip ko lang kung sino ang mauna dito. Ang pulis o ang batang ito kung mabubuhay pa. Ikaw. Bakit ganito ang taong ito? Ito ay talagang walang batas. Hindi na talaga natin pwedeng patagilan pa. Kapag ginawa natin, mawawala ang buhay ng batang ito. Ilipat mo na ang kotse mo ngayon. Kapag hindi mo inilipat ang kotse mo, babasagin ko ang junk car mo na ito. Ang buhay ng isang bata ay mas mahalaga kaysa sa junk car mo. Tama, ilipat ang kotse. Kapag hindi mo ito inilipat, babasagin namin ang kotse mo. At saka babayaran namin ito ng magkakasama. Hindi ako nagkukulang sa pera. Tama, ilipat ang kotse. Bilisan mo. Bilisan mong ilipat ang kotse. CJ, ililipat ko ang kotse. Hintayin niyo lang ako. Ano ba? Paano siya nagmamaneho ng ganyan? Bakit ganito ang taong ito? Ano ba ang problema mo? Hindi ba sinabi mong ililipat mo ang kotse? Bakit ka ganyan ka makulit? Lily, anong ginagawa mo? Amelia, hindi mo alam kung gaano ka makulit ang mga tao sa labas. Yung ambulansya ang bumangga sa akin. Hindi lang sila humingi ng paumanhin o nagbayad. Sinubukan pa nilang pagtulungan ako at pinagbantaan pang basagin ang kotse ko. Sa tingin ko, hayaan mo na lang. Ambulansya naman kasi yon. Naghihintay silang magligtas ng buhay. At ikaw naman kanina, mali ka rin na naharangan ang pagmamaneho mo. Paano kung ganito? Ipakita mo sa akin kung saan nasira ang kotse mo. Ako ang magbabayad ng paggawa. Okay, Amelia, hindi ito tungkol sa pera. Ang pamilyang Taylor ko ay hindi kulang sa ganyang pera. Ayoko lang na magtagumpay ang mga ganitong scam at mga taong nagpapakita ng ganyang kayabangan. Kailangan nating turuan sila ng leksyon. Ay, Amelia, bigyan mo ako ng kaunting oras pa. 5 minuto, pinakamatagal. Pagkatapos kong turuan ng leksyon ang mga taong ito, ihahatid kita para makita si No. Nakatayo ka pa rin dyan? Baba. Bilis, bumaba ka. Bilisan mo at ilipat ang kotse. Anong gagawin mo kung hindi ko ililipat?
Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na basagin ang kotse ko. Sino ang may lakas ng loob na basagin ang kotse ko? Ako ang pupunta at babasagin ang bahay nila. Seryoso ako. Ang buhay ng batang yon. 11 minuto na lang ang natitira para mailigtas. Pakiusap, hindi na natin kayang mag-antala pa. Ilipat mo na lang ang kotse mo. Kung hindi, pagdating ng bata sa ospital, pwede pa ba nating pag-usapan yon? Gusto mong ilipat ko ang kotse. CJ. Ikaw, Yung, nanguna sa pagbabanta na basagin ang kotse ko, di ba? Basta humingi ka ng paumanhin at magbayad ka sa akin. Agad akong maglilipat ng kotse. Malinaw na kayo ang bumangga sa kotse, at kayo ang makulit, humahad lang sa pagliligtas. Ayaw mong humingi ng paumanhin, kaya hindi ko ililipat ang kotse. Gayunpaman ang bata sa ambulansya. Ang buhay o kamatayan niya ay walang kinalaman sa akin. Ang pagtanggi mong humingi ng paumanhin, ang dahilan kung bakit siya na-miss ang pagliligtas. Ikaw, ang pumatay sa kanya. Mahalaga ang buhay ng bata. Kung hindi, humingi na lang tayo ng paumanhin sa kanya. Okay. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Paumanhin. Ganyan ba ang ugali mo sa paghingi ng paumanhin? Hindi ko tatanggapin yan. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng paumanhin. Huwag mo akong ipitin. Humihingi na ako ng paumanhin sa iyo. Humihingi na sila ng paumanhin sa'yo. Umatras ka na lang muna. Ganito na lang, iusog mo muna ang sasakyan mo. Pagkatapos naming madala ang bata sa ospital, lahat kami, pupunta sa inyo para humingi ng paumanhin. Pwede na yon, di ba? Ayoko sa paumanhin nyo. Ang gusto ko, siya. Ang lumuhod para humingi ng paumanhin sa akin. Ito. Miss, gusto mong magligtas ng buhay para magkaroon ng magandang reputasyon. Pero ayaw mong magbayad ng kapalit. Sa mundong ito, paano mo makukuha lahat ng benepisyo? Para lang sa sarili mo. Ma, yung batang lalaki sa loob ng sasakyan, grabe ang tama, namumutla na ang mukha niya. Sabi ng nurse, kailangan daw siyang madala sa ospital para ma-emergency. Miss, yung buhay ng batang yon, hindi na pwedeng patagilan pa. Nakikiusap ako, pakiusap, iusog mo na ang sasakyan mo. Ganito na lang. Ako na ang luluhod. Ako na ang hihingi ng paumanhin, pwede ba? Paumanhin, iusog mo na ang sasakyan. Walang saysay ang pagluhod mo. Siya ang gusto kong lumuhod at humingi ng paumanhin sa akin. Anak mo to, di ba? Eh di kayong lahat ang lumuhod at humingi ng paumanhin sa akin. Basta lumuhod kayo at humingi ng paumanhin. Agad akong mag-uusob ng sasakyan. Humihingi ng paumanhin sa mga katulad mo. Ang tapang mo pala, ha? Mukhang ayaw mo nang iligtas. Yung bata sa ambulansya. Yung babae, parang pamilyar ang mukha. Kamukha niya si Kyle noong bata pa siya. Ate, kumuha na ako ng paternity test. Yung maliit na batang yon, talagang anak ko. Pwede kayang. Anak ni Kyle yon. Amelia. Kapatid ka pala ni Amelia. Kaya bilasan mo at disiplinahin mo ang kapatid mo. May bata sa ambulansya, malubha na ang kalagayan niya, naghihintay na madala sa ospital para maligtas. Pero ito siya, nagwawala, at ayaw pa alisin ang sasakyan niya. Amelia, hindi ganoon. Sila ang gustong manakit sa akin at basagin ang kotse ko. Ako pa nga ang gustong magbigay leksyon sa kanila. Ma! Doktor, hindi maganda ang lagay ng bata. Kailangan na nating pumunta sa ospital para maoperahan. Doktor, ayaw paalisin ng taong ito ang sasakyan niya. Bakit hindi na lang natin ilabas ang bata at lumipat na lang tayo ng sasakyan papuntang ospital? Tama, lumipat ng sasakyan. Oo, may sasakyan ako. Ako na ang maghahatid sa inyo sa ospital. Bilisan nyo! Hindi kayo pwedeng umalis. Hindi pa kayo lumuluhod at humihingi ng tawad sa akin. Hindi mo ba nakikita na may inililigtas sila? Bilisan nyo, tara na. Nathan, ano? Nathan, anak ko, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw pala ang nanay ng batang ito. Nahulog siya sa puno at nabugbog ang ulo niya. Pero ayaw niyang galawin ang kotse niya, kaya hindi namin siya nailigtas agad. 8, hindi ko talaga alam na para sa anak mo pala, ang ambulansya. Ilipat mo ang kotse. Ilipat mo ngayon din ang kotse mo. Ililipat ko na agad. Anak, pasensya na. Hindi ka nasunduan ni Mama ng maaga. Kailangan mong maging matatag. Dadalhin ka na ni Mama sa ospital. Tara na, sumama ka sa akin sa ospital. Ate,
Kumain ka muna. Wala ka pang kinain. Buong araw. Tita, magiging ayos din siya. Tama siya, ate. Si Nathan ay mapapalad. Ate, kumusta si Nathan? Kyle, Dad? Mandy, Nora, kayong lahat. Dad. Doktor, kumusta ang anak ko? Matagumpay ang operasyon. Nalagpasan na ng pasyente ang kritikal na yugto. Kapag nawala na ang bisa ng anestesya, madyay gising na siya. Salamat po. Salamat po, Dok. Dapat ay kayo ang pasasalamatan. Nang ginang na ito, siya ang nakakita sa batang nasugatan at tumawag ng 120 ng maaga na nagbigay sa amin ng mahalagang oras para sa pagliligtas. Salamat po. Salamat po sa pagligtas sa anak ko. Miss Hewitt. Kayo po ang tagapagligtas ko. Walang anuman. Wala naman akong gaanong nagawa. Matatag ang bata. Nakalampas siya. 8. Bakit mo ako sinampal? Bakit kita sinampal? Ang sampal na iyon ay sapat na kahabagan pa nga. Naging makatwiran ka. Ayaw mong galawin ang sasakyan mo. Halos mamatay. Ang anak ko. Alam mo ba iyon? Pero hindi ko alam na nasa ambulansya ang anak mo. Kung ibang tao ang nasa ambulansya, para baliwalain mo ang buhay ng iba. Mali rin ako. Hindi ko dapat hinintay sa kotse na magpakita ka at hinayaan kang maging ganoon. Ate, huwag kang mag-alala. Huminahon ka. Lily, hanggat nandito ako, hindi ka na muling makakatapak sa pinto ng pamilya Shaw. 8. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Sa buhay na ito, sino ang walang pagkakamali? Patawarin mo na ako ngayon. Siya, kasama mo. Wala akong relasyon sa kanya. Siya ang taong ipinari sa akin ng pamilya ko. Pero hindi ko siya gusto at hindi ko siya pakakasalan kung mag-aasawa man ako. Ikaw lang ang maaari. Kyle, sinabi mo noon na may gusto kang pakasalan. Siya ba iyon? Sa iyon, ang gusto kong pakasalan. Hindi mo siya maaaring pakasalan. Kami ay nakatakda ng magpakasal. Ang kasunduan ay desisyon lang ng nanay ko. Hindi ko ito tatanggapin. Ayoko sa'yo. At ngayong araw, muntik mo nang mapatay ang pamangkin kong lalaki. Paano ko naman pakakasalan ng babaeng katulad mo? Ikaw, Pasensya na, sinusubukan ko lang. Siyang pigilan, kaya ako. Pero, ang pag-ibig ko sa'yo ay totoo. Namumula si Mama. Ma. Mainit ang pakiramdam ni Mama. Anong nangyari? Masakit na masakit ang ulo ko. Mukhang kailangan nating magpa-operasyon sa lalong madaling panahon. Mandy, alis na tayo. Ginang. Mula nang umuwi ang binibini. Malungkot na malungkot siya, at nagkulong sa kanyang kwarto. Ayaw lumabas. Anong magagawa natin? Anong nangyari? Dahil lahat ito sa panganay na binata ng pamilyang Shaw, si Kyle. Ginang, alam naman ninyong matagal nang gusto ng binibini ang lalaking iyon. Pero ang totoo, may iba siyang babae sa labas. At may anak na babae. May ganitong bagay pala. Alamin mo kung ano ang nangyari. Opo. Madam, sabi po nila, hindi pa raw gaanong katagal, pumunta si binatang Ginoong Shaw sa isang lupain ng Zenith Corporation, ang Harvest Tea Plantation. Pagkatapos, dinala niya rito ang isang ina at anak na babae. Kaya, si binatang Ginoong Shaw at ang babaeng iyon, nagkakilala ng hindi pa gaanong katagal. Ang babaeng iyon, talagang magaling, may kasamang anak na babae. Pero nagawang maakit si binatang Ginoong Shaw. Ang babaeng iyon, walang hiya talaga, isang probinsyana, nang ahas pang makipag-agawan sa anak ko, para sa isang lalaki, nagmamalaki siya. Kailangan nating turuan siya ng leksyon. Lily, ako ito.
Ma, kumusta na ang mga bagay? Lily. Ilang beses na ba kitang sinabihan na huwag mo akong tawaging ma dito. Kung may makarinig, mawawala ang lahat ng pagsisikap natin. Nasanay na ako. Hindi na maulit. Sabi ni Mrs. Taylor. Gusto niyang maghayganti para sa iyo. At turuan ng leksyon ang putang iyon. Ayos, ang posisyon bilang A. Rex Smith. Akin lang dapat. Ma, ang talino mo talaga. Palihim mong ginawa ang kalahating pendant na ito. At palihim na ginaya ang resulta ng paternity test. Para maniwala si Imreth Taylor na ako ang matagal nang nawawala niyang anak na mahigit 20 taon na. Ang tanging kinakatakutan ko ngayon ay kung nasaan ang tunay na, panganay na anak ng pamilyang T. Mas mabuti kung patay na siya. Kung bigla siyang magpakita, kailangan nating mag-isip kung paano haharapin. Huwag kang mag-alala, Ma. Ang tagal na niyang nawawala. Tiyak na hindi na siya babalik. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mabuti naman. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang araw-araw pumunta. Sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon, at mabilis naman ang paggaling ko. Ngayong pagkakataon, talagang pinahahalagahan ko ang tulong mo, kaya nga mabilis akong gumagaling. Kung hindi dahil sa iyo, baka ako ay... Oo nga pala. Malapit nang matapos ang klase ni Mandy, di ba? Oo. Sisunduin ng kapatid ko si Noah sa paaralan at pupunta rin siya sa kindergarten para sunduin si Isabella. Si Isabella at si Noah ay napakalapit sa isa't isa. Lagi siyang sumusunod kay Noah. Tinatawag siyang kuya palagi. Si Mandy, laging gusto niyang magkaroon siya ng kapatid na lalaki. Ngayon, natupad na rin ang gusto niya. Dumudugo. Pasensya na, napasobra lang ako. Nanay! Paumanhin, hindi ko alam na kayo ay Mandy na fan. Lumabas muna tayo. Sa susunod, tandaan niyong, kumatok muna bago pumasok. Sige na. Ate, aim. Well. Itutuloy na ba natin? Nanay, ito ang pinili naming magkasama ni Nathan. Pinagpasyahan naming dalawa. Nagustuhan mo ba? Para sa'yo. Ang ganda. Salamat, Mandy. Salamat, Nathan. Nora, mabuti at gumagaling ka na. Ano ba ang sabi ng doktor? Kung kailan ka pwedeng umuwi? Sabi ng doktor sa mga susunod na araw, ay pwede na akong umuwi sa kakahigi dito sa ospital. Parang tumataba na ako. Kung gusto mo nang umuwi, ako na ang aasikaso ng papeles para makalabas ka. Sasamahan kita. Sige. Kyle, ano ang plano mo? Laging binibigyang diin ni nanay ang pagiging kapantay sa lipunan. Hindi siya papayag, napakasalan mo si Nora. Tungkol dito, naisip ko na, sa ngayon, iisa lang ang paraan para matanggap ni nanay si Nora. Pero, Amelia, kailangan mo akong tulungan. Paano? Amelia, kilala ka sa mundo ng negosyo bilang isang Iren lady. Laging hinahangaan ni nanay ang mga babaeng katulad mo. Kaya naiisip ko, kung si Nora ay magiging katulad mo, maging matatag at independyente. Baka sakaling tanggapin siya ni nanay. Ang ibig mong sabihin, gusto mong ako ang maggabay kay Nora para maging isang malakas na babae. Tutulong din ako. Pero, bago iyon, kailangan pa rin nating itago ang tungkol kay Nora at Mandy. Natatakot ako na kung malaman ni nanay ang tungkol kay Mandy. Baka agawin niya ito. Kaya, Amelia, matutulungan mo ba ako? Ikaw ang mahal kong kapatid, at si Nora ang nagsagip sa buhay ko. Siyempre, tutulungan kita. Maligayang pag-uwi. Salamat, mahal. Anong problema? Si Nora at Mandy, hindi ba dapat pantay ang trato mo sa kanila? Nanay, gusto rin ni tatay ng halik. Tigilan mo yan. Ang huli-huli na. Dapat umuwi ka na. Naglabas ang Meteorological Bureau ng Red Rainstorm. Warning signal. Pinapayuhang iwasan ng mga mamamayan ang paglabas. At mag-ingat.
Ang lakas ng ulan. Baka hindi na ako makauwi ngayong gabi. Nora, pwede bang? Dito na lang ako matulog. Nanay, ang lakas-lakas ng ulan. Delikado magmaneho. Hayaan mo na siyang dito na lang matulog. Sige, ihahanda ko na lang ang kwarto para sa'yo. Ay, hindi na kailangan. Ako na ang mag-aayos. Pagod ka rin siguro. Maligo ka na, at magpahinga. Siya ang gusto kong pakasalan. Eddie. Ituloy natin. Ako at si Mandy, hindi ba dapat pantay ang trato sa amin? Nora, ano ba iniisip mo? Ikaw at siya, imposible yun. Nanay, pasensya na. Mandy, narinig ko na hindi magkasama nakatira ang tatay mo at nanay mo. Tama ba? Kailangan umuwi sa sarili niyang bahay ang tatay para matulog. Ayun, problema yan. Ang mga tatay at nanay, dapat magkasama silang nakatira araw-araw. Kapag hindi sila magkasamang nakatira, ibig sabihin, hindi sapat ang pagmamahalan nila. Kapag hindi na sapat ang pagmamahalan nila, maghihiwalay sila. Di ibig sabihin nun, mawawalan na naman ng tatay si Mandy? Kaya kailangan mong maghanap ng paraan para mas lalo silang magmahalan. Halimbawa, sabihin mo kay tatay na tulungan niya nang madalas si nanay. Para magkasama kaming pamilya magpakailanman, wala na akong ibang choice. Nasaan ang mga damit ko? Mandy, tulungan mo si nanay kumuha ng malinis na damit. Mandy. Tinatawag ka ni nanay para dalhan mo siya ng damit. Tatay, ikaw ang tumulong kay nanay sa mga damit. Tatawag ako kay Nathan. Salamat, anak. Bakit ikaw? Ingat. Paano mo nagawa? Nora. Gusto kita. Malalim ka nang nakapukaw sa akin. Kanina, hindi mo ako tinanggihan. Interesado ka rin sa akin, di ba? Bitawan mo muna ako. Hindi. Sagutin mo muna ako. Gusto mo ba ako? Ikaw ang chairman ng Smith Group. At ako ay isang ulila na walang katayuan. Wala akong pakialam sa katayuan o posisyon. Ang mahalaga sa akin ay ang puso mo. Harapin mo ng tapat ang sarili mong puso. Nora. Gusto mo ako. Di ba? Nora. Salamat sa paggusto mo sa akin. Kaya ngayon, pwedeng bitawan mo na ako. Nora. Mahal natin ang isa't isa. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ako sang-ayon. Sino bang nagpapakasal? Sa banyo, na nakatawel lang. Nora. Ikaw talaga ang unang babae na paulit-ulit akong tinanggihan ng paulit-ulit. Sa palagay mo ba, hindi mo ako dapat bayaran? Anong gagawin mo? Siyempre, nandito ako para maningil. Nanay, yung babaeng si Nora at ang kanyang anak na babae, nakatira doon. Kyle, kagabi, talagang dito ka nagpalipas ng gabi. Siya ay isang walang hiya na babae. Paano siya ng ahas na subukang nakawin ng aking lalaki ng minamahal kong anak na babae? Walang mga magulang. Ngayon ay tuturuan ko siya kung paano kumilos. Nanay, ano ang balak mo? Gawin? Hintayin mo lang at panoorin ang palabas. Handa na ba ang lahat? Lahat ay nasa ayos na. Mga kapatid, tara na. Walang hiya na kabit. Itaguyod ang katarungan. Ibagsak ang kabit.
Ito ay, Ang pinakamahusay na paraan para harapin isang walang hiya na babae. Ito ang pinakamahusay na paraan para sirain ang kanyang reputasyon. walang hiya na kabit, itaguyod ang katarungan, ibagsak ang kabit. Bakit ang ingay sa labas? Nanay, sino ang kabit? Sinasabi nila ibagsak ang kabit. MS, Wilson, masama ito. Isang malaking grupo sa labas ay sumisigaw ng ibagsak ang kabit at papunta sila sa ating bilya. Papunta sila rito. Mas mabuting manatili sa loob ng bahay ngayon para maiwasang madamay sa gulo. Hoy mga ka-livestream, ako si Host Mimi, ang inyong profesional na kabit exterminator. Narito upang maghatid ng hustisya sa pamamagitan ng pagpapatumba sa mga kabit. Kaya, kung nandito kayo para panoorin ang mga kabit na mapatumba, I like at I follow nyo na to. Finger heart. Ngayon, narating na natin ang pintuan ng isang walang hiya na kabit. Nasa labas na tayo ng bahay niya. Mga kaibigan, tingnan nyo ang bahay villa na ito. Malamang malaki ang kinita ng kabit na ito. Miss Hewitt, yung mga tao, dumating na sila, diretsyong sa ating harapan. Mandy. Sino kayo? Mali ang napuntahan nyo. Walang kabit dito. Umalis na kayo, o tatawag ako ng pulis agad. Ha, sa boses mo pa lang, alam kong ikaw yung kabit. Mga kaibigan, ito ay karaniwang sitwasyon para kay Host Mimi. Marami na akong nakitang ganyan. Walang kabit ang aamin, na siya nga ay kabit. Nakikialam sila sa relasyon ng iba na may daladalang. Mga paratang na ibinabato nila. Ano ba ang pinagsasabi nyo? Ang hindi minamahal ang kabit. Mrs. Clark, talagang baliw na ang mga taong ito. Bilisan mo, tawagan mo ang pulis. Sige. Ma, kung si Nora ay patuloy na magtatago sa loob ng villa at ayaw lumabas, ano ang gagawin natin? E di ipapagiba ko ang pinto niya. Mga kaibigan, natatakot ang kabit na ito. Nakatago sa loob, takot na takot lumabas. Ano ang dapat nating gawin? Gibain ang pinto. CJ, makinig tayo sa lahat. Gibain ang pinto. Nanay, natatakot ako. Ginang, Clark, ano raw ang sabi ng pulis? Naipadala na ang mga pulis, pero aabutin sila ng mga 20 minuto para makarating dito. Ginang, Clark, pakikuha mo muna si Isabela paakyat. Ako na ang bahala rito. Mag-ingat ka, nanay. Tara na. Basagin nyo. Anong ginagawa nyo? Pagsalakay sa bahay ng iba ay labag sa batas. Kailangan nyo nang umalis kaagad. Tumawag na ako sa pulis. Ano nang akala nyo ang ginagawa nyo? Narito kami ngayon para parusahan ka, ang kabit. Mali ang akala nyo. Hindi ko ninakaw. Ang lalaki ng iba. Hindi ako kabit. Hindi ka kabit. Isang babaeng tulad mo, napakamahirap at mukhang dukha. Paano mo nabili ang ganyang kalaking bahay? Yung alam-alam na kristal doon. Nakita ko yan sa isang subasta. Siguro aabot yan ng 6 na numero. Ang pagkakayari ng bahay na ito ay malamang galing sa isang sikat na taga-disenyo. Ang ganda-ganda, nakatira ng napakasarap, kaya naman kumakapit sa mayamang lalaki at ayaw bitawan. Kabit na nagkakalat ng katarantaduhan. Ngayon, magbabayad ka. Sa hustisya, maging babala ito. Sa lahat ng iba pang posibleng maging kabit. Ang maging kabit ay may masamang wakas. Bugbugin nyo. Huwag. Lumayas kayo. Nanay. Mga masamang tao, hindi ko hahayaang apinin niyo ang nanay ko. Mandy. Mandy. Hindi ba't sinabi ko kay Ginang? Clark, nadalhin ka sa itaas. Bakit ka nandito ulit sa baba? Jisho, pumunta ka rito agad. May nangyari sa bahay. Tinawagan ko na ang pulis, pero binabagsak na nila ang pinto. Ano? Babalik ako agad? Nasaan si Mandy? Naku, itong kabit na ito, pokpok na may anak na pala. Isang nanay na kabit, magiging maayos kaya ang anak niya? Pag lumaki siya, hindi kaya maging kabit din siya, at sirain ang pamilya ng iba? Paulit-ulit mong sinasabing naambola ako, ng ibang lalaki. E di sabihin mo, kaninong lalaki ako naambola? Ayaw mo pang aminin, ha? Nakatira ka sa ganito kalaking bahay. Hindi ba't dahil sa isang lalaki? Walang hiya, isang kahihiyan siya sa mga babae. Noong unang panahon, ang mga katulad niya ay ipinapalunod sa kulungan ng baboy o pinapalo hanggang mamatay. Dapat nga magpasalamat ka na nasa lipunan tayo ng batas. Kung hindi, hindi lang ilang palo ang abutin mo. Mas malala pa riyan ang mangyayari. Ano ang gusto ninyong gawin? Mahilig ka bang mangakit, di ba?
Hubarin ang damit niya para makita ng lahat ang lantod na ito na may anak na, kung gaano siya kapukpok. Nanay, Huwag. masasamang tao. Hindi ko kayo hahayaang hawakan ng nanay ko. Umalis kayo! Ngayon, ayaw mo na? Noong dati, nang ginagamit mo, lahat ng daya mo, para mangakit ng lalaki, bakit hindi ka umayaw? I-record ang kanyang kasalukuyang kalagayan para makita ng mga manonood sa live stream ang kabit na sumisira ng relasyon, kasuklam-suklam sa tao at Diyos. Tara, tingnan ninyo. Kung maglakas loob kang maging kabit, sasikat ka sa internet, libo-libo ang nanonood sa live stream namin. Paulit-ulit mong sinasabing nang akit ako ng lalaki. Bakit hindi mo sabihin? Sino ang lalaking inagaw ko? Matigas pa rin ang ulo mo at ayaw aminin. CJ, ipapaniwala ko sa'yo. Nimreth Taylor. Ikaw pala. Ngayon alam mo na kung kaninong lalaki ka nang aakit. Kami ni Kyle ay bagay na bagay at matagal nang ikakasal. Ikaw, isang kabit na may anak, ang lakas ng loob mong agawin siya sa akin. At wala kang hiya para tanggihan ito. Ang kasal ay napagkasunduan ng pamilya. Hindi alam ni Kyle yun. At saka, sinabi niyang hindi kanya pakakasalan. Uulitin ko, hindi talaga ako kabit. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, Kyle, na sumira sa relasyon namin, si Kyle ay pakakasalan na sana ako. Putang ina mong probinsyana, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Masasamang tao. Inaapi ninyo ang nanay ko. Kakagatin ko kayo hanggang mamatay. Mandy. Hayop kang bata ka. Paano mo ko nangagat? Ma, Oh, Lily, nasugatan ka. Gago kang walang amang nagturo sa'yo. Paano ka nang agit? Hayop kang walang ama. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo, para sa magulang mo. May tatay si Mandy, may nanay. Bilis, sabihin mo sa masamang lola. May tatay si Mandy. 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 Sinong nagsabing walang tatay si Isabella? Si Kyle ang tatay niya. sinasakyan mo ang estado ng anak mo para makapag-asawa ng mayaman, baliw ka, ni hindi mo nga alam kung alin, ang lalaking ama ng anak mo, at ipinagmamalaki mo, na anak ni Kyle. Ni hindi ko narinig kay Kyle, na may ganito kalaking anak na babae. Bukod pa riyan, mahalaga kay Mrs. Shaw ang lahi, kung itong maliit na gago ay tunay na dugo at laman ng pamilya Shaw. Matagal na sana siyang dinala sa pamilya Shaw. Paano siya naiwan dito? Mga kapamilya sa livestream, tingnan nyo, ang pamilya Shaw ang pinakamayaman sa lungsod natin. Itong tao ay nagpapanggap na anak ng pamilya Shaw. Madam, pakitingnan po itong livestream. May nagsasabi sa loob na ito ang anak ng panganay na young master. Ano? Nora, pinayagan mo ang anak mo na magpanggap na anak ng pamilya Shaw. Malaking kasalanan iyan. Tatawagan ko na ba? Si Tifrek Shaw ngayon, tingnan natin kung paano kanya parurusahan. Lily, bakit mo pa aabalahin sa ganyang maliit na bagay? Puta ka. Ikaw at ang anak mong gago ay lumuhad. Humingi ng tawad sa akin at kay Lily. Aminin ang pagkakamali nyo, at sumumpa na hindi na kayo lalapit kay Kyle, o magtatangka pang manukso sa kanya. Baka sakaling, patawarin ko kayo ngayon. Ma, ang bait-bait mo naman. Ikaw at ang anak mong gago ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Saka, baka sakali, napatawarin kita. Gusto mong kami ni Isabella ay lumuhad at humingi ng tawad sa'yo. Panaginip lang yan. Hindi naman ikaw ang masusunod. Ano ba ang gusto mo? Isabella, Ganun lang, paluhurin mo sila. Ang lakas ng loob nilang magpanggap na anak ni Kyle. Nakakagalit ito. Hindi pa nga kasal si Kyle. Paano siya magkakaroon ng anak? Kahit medyo malupit, ang dalawang to ay karapat dapat paluin. Pero, ang bata talagang kahawig ni Kyle noong bata pa siya. Kyle, kung may anak kang ganito kalaki, ang galing siguro. Ma, anong ginagawa mo? Ang tutok mo. Amelia, tingnan mo. Hindi ba't ang batang to ay medyo kahawig ni Kyle noong bata pa siya? Mandy. Mandy. Amelia, kilala mo ba ang batang ito? Ma, siya. Anak talaga siya ni Kyle. Bilisan natin at iligtas siya. Ano?
Apo ko talaga siya. Sige. Aalis na tayo para iligtas siya. Amelia, sa kotse mo dapat mong ipaliwanag ng malinaw sa akin. Sa kotse, ano ba talaga ang nangyayari? Tara na. Ay. Lily. Gumaganda ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Ma, ang bait-bait mo sa akin. Sino pa ang magiging mabuti sa iyo kundi ang nanay mo? 20 taon kang nawala, marami akong utang na loob sa iyo. Kahit anong gusto mo, ibibigay iyon sa iyo ng nanay mo. Makukuha mo ang nararapat sa iyo. Paghihiganti. Ako ang iyong paghihiganti. Lily, tayo na. Sapat na iyon para turuan sila ng leksyon. Hindi mo na kailangang makipag-away pa sa kanya. Tayo na. Mandy, Mandy, Mandy. Ano nang nangyari? Hindi ko rin alam. Bakit siya hinimite, Mandy? Nanay, ang sakit-sakit. Ang kwintas na ito. Ng batang ito, paano nagkaroon ng palatandaan ng pagkilala ng pamilyang Taylor? Kalahating kwintas, kilala kaya ng batang ito, ang tunay na Lily. Nanay, nawala ang kwintas ko. Nawala. Tingnan mo, iyan ba ang kwintas na nawala mo? Iyan ang kwintas ko. Anak ka ng kabit, hindi lang puno ng kasinungalingan. Magnanakaw ka pa. Talagang kung ano ang ama. Siya rin ang anak ng daga, marunong maghukay ng butas. Ibalik mo sa akin. Ito ang kwintas ni Isabela. Hindi iyan sa iyo. Ikaw na mahirap na babae mula sa probinsya. Paano ka magkakaroon ng ganoong kagandang kwintas? Dapat ang anak mo ang nagnakaw ng sa akin. Nanay, papag-aralan ko sila. Isang kabit. Magkakamag-anak nga talaga sila. Tigil. Tigilan mo yan. Kyle, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Namang-api sa anak ko at sa asawa ko? Kyle, may mabuting hangarin si Lily. Ayaw niyang malinlang ka ng kabit. Paano mo siya nasaktan? Magnanakaw ang batang ito. Paano siya magiging anak mo? Hindi mo pwedeng kunin ang anak ng iba, bilang sarili mong anak. Ako ang tunay na ama ni Mandy. Mas alam ko ito kaysa kan-inuman. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, Mrs. Taylor. At, hindi kailanman magnanakaw si Mandy. Huwag mo siyang pagsinungalingan. Paano ko siya pagsisinungalingan? Ninakaw niya ang kusang batong hiyas ng anak ko. Malinaw ang ebidensya. Kyle, ito ang kusang batong hiyas ko. Nakita mo na ito dati. Kakahanap lang namin ng hiyas na ito sa batang ito. Kakahanap lang namin ng kusang batong hiyas na ito sa batang ito. Kami lahat ay makakapagpatunay niyan. Noong nawawala si Lily, suot-suot niya ito. Dala niya ang kabilang hati ng hiyas. Ang paghahanap ng hiyas ay paghahanap sa anak ko. Ito nga ang kusang batong hiyas ni Lily. Nagsisinungaling ka. Ako ang nagbigay ng hiyas kay Isabela. Wala siyang ninakaw. May mga saksi at ebidensya kami. Ipagkakaila mo pa ba? Kyle, para sa ikabubuti mo, pwede kong palampasin ang tungkol sa kabit. Pero ang batang ito ay nagnakaw sa pamilya namin. Kailangan siyang isuko sa amin. Hindi. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang apo ko. Huwag. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang apo ko. Nanay. Mrs. Shaw, anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Hindi ko inaasahan na mag-aabala pa kayo sa ganitong maliit na bagay. Kaya, kayo pala ang nag-live stream at inaatake ang isang kabit. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pag-uugali, Mrs. Shaw. Si Kyle ang magiging manugang ko. Ayokong mailigaw siya ng isang babaeng mapagsamantala, kaya ko ginawa ito. Nanay, huwag kayong makinig sa kasinungalingan niya. Hindi ganoong klaseng tao si Nora. Tungkol naman sa usapin ni Miss Hewitt, sinabi na sa akin ng kapatid mo ang lahat. Hindi ako naparito ngayon para alamin kung anong klaseng tao si Miss Hewitt. Ayoko ring malaman. Narito lang ako para kunin ang dugo ng aming pamilyang Shaw. Mrs. Taylor. Siya nga ang anak ni Kyle. At miyembro rin ng aming pamilyang Shaw. Kaya nga, magpapasalamat ako kung palalampasin ninyo ito, at huwag siyang pag-initan.
Bata pa ang bata, anuman ang kanyang pagkakamali, ay dahil sa amin mga matatanda, na hindi siya tinuruan ng maayos. Mula ngayon, ako ang magtuturo sa kanya ng maayos, at hindi ko siya pababayaang magkamali. Kung ganoon ang sinabi ninyo, Mrs. Shaw, palampasin na natin ang usaping ito. Pero Mrs. Shaw, paano biglang nagkaroon ng anak si Joshua? Mahaba ang kwento. Papuntahin ko si Joshua mamaya, para humingi ng tawad kay Lily. Amelia, Nanay, isama mo ang anak ni Kyle, pabalik sa tahanan ng mga Shaw. CJ, Ate, hindi mo pwedeng kunin si Mandy? Mahal na mahal ni Nora si Mandy. Kyle. Hindi mo ba alam ang ugali ni nanay? Gusto mo pa bang tanggapin si Nora sa pamilya? Pero, Ate, pakiusap. Alagaan mo si Mandy. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Mandy. Tara na. Nanay, wag ninyo akong iwan, Mandy. Lily, mabait ka. Tara na rin tayo. Tara na. Mandy. Mandy. Wala akong kwenta. Hindi kita naprotektahan. Kapag kasama mo ako, puro hirap lang ang aabutin mo. Nora, pasensya na. Sisiguraduhin kong mapapapayag ko ang nanay ko. Para hindi kayo magkalayo ni Mandy ng matagal. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Wala itong kinalaman sa'yo. Wala akong kwenta. Hindi ko naprotektahan si Mandy. Pero huwag kang mag-alala. Magiging malakas ako balang araw. At ipagtatanggol si Mandy. Lagi kitang susuportahan. Oo nga pala, yung mga miyembro ng pamilya Taylor kanina, sinabing ninakaw ni Mandy ang isang pendant. Anong ibig sabihin noon? Hindi ako naniniwalang magnanakaw si Mandy. Pero, pendant nga talaga ng pamilya Taylor iyon. Hindi talaga pendant ng pamilya Taylor iyon. Pendant ko iyon. Tingnan mo. Itong pendant. Suot ko na ito simula noong bata pa ako. Noong nasa orphanage pa ako. Sabi sa akin ng director. Nasa pamamagitan ng pendant na ito, baka mahanap ko ang pamilya ko. Pero maraming taon na ang lumipas. At wala pa rin akong nahanap. Siguro, iyong pendant ay talagang nakatulong para mahanap mo ang pamilya mo. Ano? Hindi ba't sinabi ko lang, na pendant iyon ng pamilya Taylor? Malamang, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Taylor. Ang kakaiba lang, si Lily, ay mayroon ding magkaparehong jade pendant. Ginamit niya iyong pendant para makilala siya ng pamilya Taylor. Ang kakaiba talaga ng bagay na ito. Iimbestigahan ko ito ng mabuti. Hanggang sa panahong iyon, maglalagay ako ng tao para bantayan ka. Ang mga pangyayaring tulad ng nangyari ngayon, ay hindi na mauulit. Ma, may nangyaring masama, tingnan mo. Magkamukha sila. Maaari bang si Nora? Ang tunay na panganay na anak ng pamilya Taylor. Bakit siya pa sa lahat ng tao? Ang salbahing babaeng probinsyana, isa na nga ang pag-agaw niya kay Kyle sa akin. Ngayon naman ay sinusubukan pa niyang makipagkumpetensya sa akin para sa posisyon bilang panganay na anak ng pamilyang Taylor. Ma, hindi mo dapat siya payagang magtagumpay, Joshua, at ang posisyon bilang anak ng pamilyang Taylor. Dapat ay akin ang dalawa. Lily, huwag kang magmadali. Hindi hahayaan ni Mama na kunin ng sinuman. Ang sayo. Sam, May isang tao. na kailangan mong asikasuhin. Ginoong Shaw, may 3 tao sa labas ng villa. Nakahina-hinala ang kilos, sinusubukang buksan ang kandado. Dapat ba natin silang arestuhin? Hindi, tingnan natin kung ano ang balak nila. Mahirap buksan ang kandado ng mga mayayaman. Pero walang imposible kay Sam. Hoy! Aakyat ako para hulihin ang babaeng yon.
Kung mahuhuli mo siya, hulihin mo. Sige. Maganda, nandito na si kuya. Magiging mabait ako sa iyo mamaya. Hoy! Ang ganda-ganda niya, di ba? Sino ka? Ako dapat ang nagtatanong niyan. Naglilibot ka sa kalagitnaan ng gabi. Sino subukang buksan ang kondado ko? Anong gusto mo? Ay, hindi. Jack. Tom, tulungan niyo ako. Sinasabi mo ba sa kanila na iligtas ka? Ha? Sir, siguro may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Hindi tayo makikialaman sa isa't isa. Malaking pagkakamali ito, isang taos-pusong kamalian. Sir, hoy, kaya. Sino talaga ang hinahanap mo? Hindi ko masasabi yun. Sasabihin ko sa'yo. Babae ang pangalan. Nora, sino ang nag-utos sa'yo? Sir, may mga patakaran sa negosyong ito. Talagang hindi ko masasabi. Pwede mo akong patayin. Hindi ko pa rin masasabi. Hindi kita papatayin. Pero pahihirapan kitang unti-unti. Sabihin mo sa akin, saan ba ako dapat magsimula? Paano kung ako na ang magsisi? Sasabihin ko na, huwag mong saktan si Sam. Babae ang pangalan, Sofia. Siya ang yaya ng pamilyang Taylor. Tungkol naman sa dahilan kung bakit niya ginawa ito, talagang hindi ko alam. Aray. Dalhin niyo ang tatlo sa presinto. Opo, sir. Connor, imbestigahan mo agad para sa akin si Sofia. Hindi ko inaasahan na may magtatangkang saktan ako talaga. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Xiao, may nakita ako. May anak na babae si Sofia sa probinsya. Na halos kapareho ng edad ng panganay na anak ng pamilya Taylor. Nahanap namin si Lily, at ang mga sampo ng buhok ni Sofia. Inihambing namin ang mga ito. Kumpirmado, na si Lily na ang anak ni Sofia. Mukhang si Sofia, para nakawin ng mga ari-arian ng pamilya Taylor, ay pinalitan ng sarili niyang anak bilang panganay na anak ng pamilya Taylor. Yung kalahating pendant na jade ni Lily, malamang peke rin. At ang paggamit ni Lily sa mga resulta ng paternity test ni Tita Taylor, ay malamang din na yan din ni Sofia. Paano naman ang resulta para kina Emma at Tita Taylor? Yung mga resulta ng paternity test, lumabas na ba? Narito na. Kaya, si Ginang, Taylor pala ang tunay kong ina. Nahanap ko na ang pamilya ko. Ikaw ang tunay na panganay na anak ng pamilya Taylor, kaya si Nora ang aking kasintahan noong bata pa. Sa ganito, hindi na. Mapipigilan ng nanay ko si Nora at ako. Ang bagay na ito, kailangang may paulam kay tita sa lalong madaling panahon. Hindi natin pwedeng hayaang patuloy siyang malinlang. Kung sina Lily at Sofia ang gumawa ng lahat ng ito para nakawin ang yaman ng pamilya Taylor, at kung ligtas ako kaya ang pagtutuunan nila ng pansin. Ang nanay ko. Ihanda ang kotse. Pupunta tayo agad sa tahanan ng mga Taylor. Ma, yung mga taong pinadala mo, bakit wala pa silang balita? Nabigo ba sila? Hindi ko alam. Hindi ko makontak si Mr. White. Sa puntong ito, kailangan nating gawin ang huling hakbang. Ano ang balak mong gawin? Ako na ngayon ang anak ng pamilya Taylor. Kapag namatay na si Impress Taylor, may papamana na sa akin ang buong kayamanan ng pamilya Taylor. Kahit pa lumabas ang tunay na panganay na anak ng pamilya Taylor, wala na siyang magagawa. Walang saysay na. Ma, ilagay mo lang itong pakete ng pulbos sa almusal ni Imreth Taylor at wala na tayong problema. Mabuti naman ang trato sa atin ni Mrs. Taylor. Kailangan ba talaga nating gawin ito? Ma, kung hindi siya mamamatay, kapag nahayag ang katotohanan, tayo ang mamamatay. Ang buhay niya, kapalit ng 2 buhay natin. Magandang deal na yan. Sige. Xiao, parang may aksidente sa trapiko sa unahan. Nabara ang mga sasakyan dito, at hindi talaga tayo makausad. Ano ang gagawin natin? Hindi dapat masaktan ang nanay ko. Okay lang. May paraan ako. Ginang, binibini, narito na ang lugaw. Kainin mo habang mainit-init pa. Kumain ka pa, anak.
Sino ba to na maagang maaga pa? Kainin mo itong lugaw habang mainit-init pa. Hindi na masarap kapag lumamig na. Sige, si Lily ang nagmamalasakit kay nanay. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. Huwag mong kainin yan. Bilisan mo, iluwa mo. Nora, baliw ka ba? Babae, baliw ka ba? Pumunta ka rito para manggulo sa umagang-umaga pa. Kyle, pinapunta kita rito para humingi ng tawad kay Lily, hindi para magdala ng tao rito para manggulo. Dala ninyo ang dalawang itong mga manggugulo at arestuhin. Tita Taylor, pakiusap huwag ninyong saktan si Nora. Siya ang tunay ninyong anak na babae. Ano? Ikaw. Ang sinabi mo, ano ang ibig sabihin? Ang anak ko, paano siya maging ganitong babae? Ang anak ko ay si Lily. Eksakto, huwag mong subukang maghasik ng away. Sa pagitan ko at ng nanay ko. Tia, ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos mong basahin ang dalawang report na ito, malalaman mo. Ang una ay ang paternity test report ni na Lily at Sophia. Sina Lily at Sophia, paano sila maging mag-ina? Nagpa-paternity test ako dati. Si Lily ang anak ko. Ang paternity test report na ginawa mo dati ay malamang na pinakialaman ni Sophia. Nasaan ang anak ko? Ang pangalawa ay sa pagitan mo at ni Nora. Tia, si Nora ang iyong tunay na anak. Nanay, huwag kang maniwala sa kanila. Ako ang iyong anak. Peke ang report na ito. Ikaw ang gumagaya sa akin. Ano ang intensyon mo? Ikaw ang gumagaya sa akin, at kinukuha ang nanay ko. Tia Taylor, kung hindi ka naniniwala sa dalawang report na ito, maaari mo silang ipatest ulit. Gayunpaman, bago lumabas ang mga resulta, kailangan mong lumayo kina Lily at Sophia. Dahil balak nilang nakawin ang yaman ng pamilya Taylor at magplano na saktan ang iyong buhay. Nagsisinungaling ka. Paano ko sasaktan ang sarili kong nanay? Napakabait sa akin ng ginang. Hindi ko siya sasaktan kailanman. Kung ganoon, nangangahas ka bang inumin ang mangkok ng lugaw na ito? Kaya ba inumin ang lugaw na ito? Ano? May problema ba sa lugaw na ito? Sophia, Ikaw ang gumawa ng lugaw na ito. bakit hindi mo muna kainin? Bakit mo ako tinitingnan? Kainin mo. Para sa kinabukasan ng anak mo, magsakripisyo ka na lang. Mrs. Taylor, pasensya na. Hindi ko dapat nagkaroon ng ganoong intensyon. Hindi pwedeng kainin ang lugaw na ito. Kapag kinain mo ito, mamamatay ka. Ikaw. Ikaw talaga. Hanggang dito na lang. Walang saysay ang magsinungaling pa. Lily, hindi talaga siya ang anak mo. Anak ko siya, para mabigyan siya ng magandang buhay. Pinlano kong, siya ang pumalit sa nawalang panganay na anak. Ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay, hindi ganoon. Ako talaga ang anak mo. Nanay, Hindi kita anak. Mga gwardya. Hulihin si Lily at si Sophia. bitawan ninyo ako. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Taylor. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Lily, Sophia. Paano ko kayo napagkatiwalaan? Nang mga nakaraang taon, Niloloko mo ako sa buong panahon na ito. Butler. Dalhin mo sila sa presinto. Sisiguraduhin kong mabulok sila sa bilangguan. Dalhin ninyo sila. bitawan ninyo ako. Nagkamali ako. Ay, ingat. Nora. Ikaw ang tunay kong anak. Pasensya na, pasensya na. Marami akong nagawang mali noon, at nasaktan kita. Mapapatawad mo ba si nanay? Hindi ko alam.
Pero kahit ano ang mangyari, magkadugo tayo. Nanay pa rin kita. Naiintindihan ko. Sa ngayon, tiyak na hindi mo ito matanggap. Pero ayos lang. Gagalingan ko ng doble para makabawi sa'yo. Susubukan kong buksan ang puso mo. Para tanggapin ako. Nora. Maligayang pag-uwi. Mahal ko. Gusto ni Mandy si Mommy. Lola, gusto kong makasama si Mommy. Pakiusap, hayaan mo akong bumalik para hanapin siya. Hindi kailanman makakapasok ang nanay mo sa aming pamilyang show. Habang buhay ako, hindi mo siya makikita. Ayaw na ayaw ni Mandy kay Lola, masamang lola ka. Umiyak at nagwawala. Hindi ka talaga mukhang dalagang may magandang pamilya. Ang mga ordinaryong pamilya, sa huli, hindi makakapagpalaki ng mabuting anak, Mr. Thomas. Opo, madam, ano po ang utos ninyo? Pumunta ka't kumuha ng mga leksyon sa etiketa, para sa binibini, para maitama ang kanyang masamang ugali. Opo, aayusin ko po ito kagad. Nakakainis ka talaga. Hello, ano na naman? Itong walang utang na loob na anak na si Kyle. Ipinasok pa sa presinto si Lily. Dahil kay Nora, sumalungat pa siya sa pamilya Tay. Nababaliw na ba siya? Ito. Ako. Gamot. Lola, gising na po kayo. Mabuti naman. Ma'am, gising na po kayo. Salamat kay Mandy, na nakita ka ng mahulog ka ng napapanahon. At agad na hinanap ako, kaya ligtas ka. Papunta na ang doktor. Maya-maya, muli kayong titingnan ng doktor, para sa inyo. Ikaw. Ang nagligtas sa akin. Kung wala ako rito, hindi ka ba makakabalik sa piling ng nanay mo? Gusto na talagang bumalik ni Mandy sa piling ni Mommy. Pero sabi ni Mommy kapag may nakita kang nangangailangan ng tulong, dapat tulungan mo agad. Ayaw ni Lola na makita ko si Mommy. Pero hindi masamang tao si Lola. Gusto kong tulungan si Lola. Lola, pasensya na po! Hindi ko dapat sinabi kanina. Itinuro sa akin ni Mommy na igalang ang mga nakatatanda. Mandy, hindi ko dapat kanina nagalit sa inyo. Anak. Humiga ka sa tabi ni Lola. Ang nanay mo. Kahit hindi kanya pinalaking, isang dalagang may magandang pamilya. Ngunit, Pinalaki kanyang mabait na tao. G. Thomas. Bilisan mo. Tawagan mo si Kyle. At sabihin mong bumalik siya. At saka, isama niya si Nora. Opo. Mommy? Mandy. Mandy. Mommy, huwag kang umiyak. Mabait na mabait po ako. Hindi rin po ako iiyak. Ang bait-bait talaga ni Mandy. Mrs. Taylor. Paano kayo nakarating dito? Mrs. Shaw, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Itong batang ito, si Kyle, ay ipinadala pa sa presinto si Lily. Papapuntahin ko po, si Lily pabalik dito, at papagalitan ko siya sa harap ninyo. Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon. Sa tingin ko ay dapat nang kanselahin ang kasal ng ating dalawang pamilya. Sa totoo lang. May anak na si Kyle, at mahal na mahal din niya ang ina ng bata, alam ninyo. Mrs. Shaw, hindi pa ninyo alam na dapat ituloy ang kasal ng ating dalawang pamilya. Ituloy. Ma. Si Lily ay hindi talaga anak ni Mrs. Taylor. Si Nora ang tunay na panganay na anak ng pamilyang Taylor. Ano? Ito, nagpanggap si Lily bilang anak ko. Ang pagkulong sa kanya ay nararapat lang. Buti na lang, hindi naman ako pinabayaan ng langit dahil nakita ko rin ang aking tunay na anak. Ma.
Sa sinabi ninyo kanina, tinatanggap ninyo na magkasama kami. Ang anak ko at ang apo kong babae ay gustong-gusto siya. Paano ko siya hindi tatanggapin? Bukod pa riyan, siya ngayon, ang panganay na anak na babae ng pamilya Taylor. Anong dahilan ang mayroon ako para hindi siya tanggapin? Nora. Sa wakas, pwede na tayong magkasama, ng opisyal. Elenan. Lily. Sinagot ng nanay mo ang lahat ng sisi para protektahan ka, kaya magkakaroon ka ng magandang buhay. Sa nalalabi mong mga araw, ikaw, itigil mo na ang pag-iisip ng mga kalokohan. Sumama ka sa probinsya kasama si Tio Bruce, at mamuhay ng maayos. Ipinapangako ko na, basta't susunod ka, hindi kita pahihirapan. Oh, Ayaw kong bumalik sa probinsya. Gusto kong manatili dito. Muntik na akong ikasal sa pinakamayamang magnate ng lungsod at maging isang mayamang asawa. Bakit ako babalik sa probinsya? Muntik. Ibig sabihin, hindi ka nagtagumpay. Lily, harapin mo ang katotohanan. Tumigil ka sa pangarap. Hindi. Akin si Kyle. Akin siya. Kung hindi dahil sa nakakainis, na si Nora na nakialam, matagal na sana akong napakasal sa kanya. Kasal ng siglo. Ito sana ang naging kasal ng siglo ko. Nora, hindi kita hahayaang manalo. Kung hindi ko makukuha ang isang bagay, hindi mo rin dapat makuha. Wow, tingnan mo, napakaganda ng nobya. wow, Nora. Ma, maganda ka naman palagi, pero ngayon mas nakakabilib ka pa. Dapat kasing ganda ng tita ang magiging nobya ko. Nora, maligayang bati. Sa wakas, kasama mo na ang minamahal mo. Salamat. Maganda ba ako? Nagsisisi na ako sa pagpapagawa nitong kasalan. Dapat itinago na lang kita. Nahihiya ka ba? Nandito ang mga bata, bilang nakatatanda, dapat kang maging huwaran. Hinuhuwaran ko nga sila. Ipinapakita ko sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na pagmamahal. Kyle, nandito na ang mga tito at nakatatanda. Gusto mo bang bumati? Nora, nandito rin ang mga dati mong kasamahan. Sa hardin ng tsaa, gusto mo bang sila ang puntahan? Mauna na akong bumati sa mga tito at nakatatanda. Okay, Pupuntahan ko ang mga kasamahan sa hardin ng tsaa. Ay, Nora. Faye, Nora. halika kayong lahat. Bakit hindi kayo pumasok? Kami. Nora, congratulations. Mukhang, tapos na ang mga paghihirap mo. Nakita mo ang iyong tunay na ina, at napangasawa mo pa ang anak ng tagapangulo. Nora, siguradong masaya ka. Salamat. Nora. Emma, mauna na kami. Tara na. Nora. Nora, Bakit ka nandito? pumunta ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Pinag-isipan ko ng mabuti ang mga ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Talagang nagkamali ako. Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Ang pinakamabuting paraan para sa'yo ay ang lumayo ka sa paningin ko. Nora, mahirap na pinalaki ako ng nanay ko. Siya ang umako ng lahat ng kasalanan para sa akin. Pakiusap, nakikiusap ako. Bawiin mo na ang demanda. Patawarin mo na ako. Tatanggapin ko ang anumang parusa. Suntok man o mura. Imposibleng bawiin ang demanda. Yan ang nararapat sa'yo. Tigilan mo na ako. Nora, Pinipilit mo ako. Ang batang ito ay talagang maganda. May mukha at may katawan. Kaya naman pala, gustong-gusto siya ng pinakamayamang magnate sa lungsod. landi lang yan ng akit kay Kyle. L. of Thompson, dahil gusto mo naman siya. Sa'yo siya. Pero siya rin ay isang miss ng pamilyang Taylor at ang magiging direksyon. Natatakot ako. Anong kinakatakot mo? Nabili ko na ang mga tiket sa eroplano. Pagkatapos nito, magtatakas tayong magkasama. Nakuha ko ng maraming pera mula sa pamilyang Taylor.
Sapat para sa ating dalawa para mabuhay habang buhay. Ah, Lily, naisip mo na ang lahat. Munting Gandara. Aalagaan kita ng mabuti. Kyle, mag-umpisa na ang kasal. Pero hindi makita si Nora kahit saan. Ano? Hindi ba pupunta lang siya para makita ang mga kasamahan niya sa tea garden? Sabi ng mga kasamahan niya, may babaeng dumating at nagsabing, ayaw niyang istorbohin si Nora. Tapos umalis na siya. Pagkatapos noon, nawala si Nora. Bilasin mo, tingnan ng surveillance. Magpadala ka agad ng mga tao para hanapin si Nora. Tara na. Ganda. Heto na ako, ganda. Sino ka? Bitawan mo ako, Kyle. Bitawan mo ako. Wag, pakiusap, Kyle. Nora. Kyle. Nora. Bitawan mo ako. Kyle, nakikita mo, di ba? Nora ay isang malandi at pokpok. Ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Baliw ka. Palayasin niyo sila. Hindi, bitawan mo ako. Kyle, buti na lang nandito ka. Kung hindi, natatakot ako. Pasensya na, Nora. Hindi dapat kita iniwang mag-isa. Nora. Anong nangyayari? Ang tiyan ko. Masyadong masakit. Tumawag ng doktor? Doktor, kumusta ang asawa ko? Ayos lang siya. Nagdadalang tao lang siya. Malamang ay, sobra siyang naging emosyonal kanina. Naapektuhan ang matris. Kaya naman, sumakit ang tiyan niya. Buntis. Magiging ama na naman ako. Magiging ate na naman ako. Magiging lola na naman ako. Magiging lola na rin ako. Hindi ko inaasahang buntis pala ako. Diyos ko, ang ganda naman ito. Ito ay dobleng saya. Nora, Kyle. Magsisimula na ang kasal. Huwag nating palampasin ang magandang oras. Mahal. Tara na, magpakasal na tayo. Sige,